ang pagiging mahilig sa bahay. Hindi ka may problema, kundi ang utak mo ay tumatanggi sa low-quality stimulation. Naranasan mo na ba ito? Gusto mo lang manatili sa bahay ng tahimik, pero may nagsasabi sa iyo, dapat lumabas-labas ka rin, makipagkita sa mga tao. Sa sobrang dami mong narinig na ganyan, nagsimula ka ng magduda sa sarili mo. Masyado ba akong loner? May problema ba sa social skills ko? Hindi ba ako normal? Ang artikulong ito ngayon ay hindi para baguhin ka, kundi para tuluyan mong bitawan ang pagsisisi sa sarili. Sasabihin ko sa iyo ang isang katotohanan na marahil ay hindi mo pa naririnig. Ang pagiging mahilig sa bahay ay hindi mo kapintasan, kundi ito ang iyong talento. Hindi ka kulang sa social skills, kundi ang utak mo ay likas na tumanggi sa low-quality stimulation. Ipinapakita ng pinakabagong pag-aaral sa psikolohiya na ang mga mas gustong mapag-isa at mas nasisiyahan sa oras sa bahay ay kadalasang mas matalino, mas balanse ang emosyonal na pagunlad, at mas malalim ang pag-unawa sa sarili, at mas malalim. Sa madaling salita, hindi ka lang nagtatago sa bahay. Para sa sarili mo, lumilikha ka ng mas mataas na antas ng mental space. Ang Pranses na pilosopo na si Pascal ay may isang sikat na kasabihan na sa tuwing nababasa ko, ay talagang tumatatak sa isip ko. Ang lahat ng kalungkutan ng tao ay nagmumula sa isang katotohanan. Hindi nila alam kung paano manatiling tahimik na mag-isa sa kanilang silid. Kung isipin, hindi ba totoo? Karamihan ay hindi makatagal sa pag-iisa. Kaya't pilit silang lumalabas. Naghahanap ng mabababaw na relasyon, may ingay na pagtitipon, magulong inuman. Ginagamit nila ang mga panlabas na pampasiglang ito para takasan ang kanilang sarili. Sa halip, nagdulot lang ito na mas maaming pagkabalisa, pagkapagod at kawalan ng laman. Pero ikaw, iba ka. Hindi ka takot sa pag-iisa. Masaya ka pa nga sa pagiging mag-isa. May kakayahan kang tingnan nang may pagtataka ang sarili mong panloob na mundo. Yung mga lumang payo na lumabas ka lang, gagaan din ang pakiramdam mo. Hindi ko sasabihin sa iyo dahil alam kong hindi yon ang sagot na kailangan mo. Ngayon, isa-isa kong ipapaliwanag sa iyo kung bakit ang iyong utak ay likas na may tendensyang manatili sa bahay. Ano ang mga mekanismong siyentipiko sa likod nito? Pagkatapos mong basahin ito, ang pagdududa sa sarili na, may problema ba ako, ay tuluyang mawawala. Makukumbinsi ka na, ang mga oras na ginugol mo sa bahay ay ang pinakamatalinong desisyon na nagawa mo. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Pagkatapos mo makipagkita sa mga kaibigan at umuwi mula sa isang pagtitipon, ang iyong enerhiya ba ay napuno o naubos? Kung ang sagot mo ay ang huli, pakiusap, makinig kang mabuti. Hindi ito problema sa iyong personalidad, kundi ang pisikal na istruktura. Ang iyong utak, iba ito sa iba. Maraming tao ang nakakakita ng isang taong laging nasa bahay, at ang unang reaksyon nila ay, umiwas ba siya sa lipunan? Ngunit ang environmental psychology ay may ganap na ibang interpretasyon dito. Tinatawag ng mga iskolar ang pag-ugaling ito na kusang pagbuo ng nakapagpapagaling na kapaligiran. Sa madaling salita, alam na alam ng utak mo kung anong kapaligiran ang pinakamabuti para sa iyo, at kusa itong gagawin ang kapaligirang iyon. Hindi ito pagtakas, kundi patunay ng isang lubos na maunlad na kakayahan sa pagkontrol sa sarili na gumagana. Sa sandaling isara mo ang pinto, ang utak mo ay nagtatayo ng pananggalang. Hinarangan nito ang ingay, kaguluhan, at nakakapagod na stimuli mula sa labas. Hinarangan nito ang ingay, kaguluhan, at nakakapagod na stimuli mula sa labas. Sa loob lamang ng pananggalang na iyon, ang iyong mental na enerhiya ay tunay na mapupunan. Ipaliwanag ko kung bakit ganito. Mula sa pananaw ng istruktura ng utak, sa kaibuturan ng utak, mayroong maliit na organ na tinatawag na amygdala. Kasing laki lang ito ng almendras, ngunit napakahalaga ng papel nito para itong isang 24 oras na sistema ng alarma na hindi tumitigil, na nakatuon sa pagtukoy ng mga potensyal na banta sa kapaligiran. Halimbawa, ang banayad na pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng isang tao, o bahagyang kakaibang tono ng boses, o kaunting ilangan sa loob ng kwarto. Ang amygdala ay kaya ma-detect sa wala pang 0.3 segundo ang mga senyales na ito, at ang mga taong mas gustong nasa bahay, lalo na ang mga sensitibo, ang sensitibidad ng kanilang amygdala ay napakataas. Ang setting, parehong ingay sa restaurant, ang amygdala ng ibang tao ay hindi ito gaanong pinapansin, direktang binabalewala, pero ang iyong amygdala ay magpapalabas ng alarma. Pansinin na maraming komplikadong impormasyon ang kailangang iproseso dito. Ngunit hindi pa ito ang lahat. May isa pang bahagi ang utak na tinatawag na prefrontal cortex na matatagpuan sa pinakaharap ng utak na parang control tower ng buong utak. Ito ang responsible sa paghusga ng sitwasyon, pag-coordinate ng emosyon, pagsasama-sama ng komplikadong impormasyon, at pagtupad sa pinakamataas na antas. Ang cognitive function, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong mas gustong mag-isa, ang kanilang prefrontal cortex ay mas aktibo kaysa sa average na antas. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit na nagpapahinga ka sa labas, ang iyong utak ay patuloy na nag-aanalisa, nagpapaliwanag ng lahat sa paligid, at nagbibigay ng kahulugan sa mga ito, para mas maintindihan mo. Halimbawa, kung ang utak ng ordinaryong tao ay isang ordinaryong digital camera, ang utak mo ay isang 8K movie camera. Walang kapantay ang kalidad ng kuha. Bawat frame ay nakakamangha sa linaw, pero ang laki ng bawat file ay sobra-sobra. Kapag pumunta ka sa isang maingay na kainan,
I-record ng utak mo ang bawat salitang sinasabi ng bawat isa, bawat ekspresyon, bawat pagbabago sa atmosfera, ingay sa background, pati na ang pagkurap ng ilaw. Lahat ay sa 8K Ultra A. Pero ang iba, ang gamit nila ay 480i. Kuhanan lang ng kuhananan, isave lang ng isave. Ang resulta ay, ang storage space mo, ay mabilis na mapupuno. Pagkatapos ng pagtitipon, sasabihin ng iba, ang saya ngayon. Mag-meet ulit tayo next time. Pero ikaw, ubos na ang enerhiya mo. Gusto mo na lang umuwi at magpahinga. Hindi ito dahil negatibo ang ugali mo, kundi ang resolusyon ng pagproseso ninyo ng impormasyon ay hindi magkapareho ng level. Kaya, ang mga taong may ganitong high resolution na utak, anong mga natatanging katangian? Ang karaniwan nilang ipinapakita. Isa-isahin natin. Una, ang iyong pagtitiis sa small talk ay lubhang limitado. Siguradong naranasan mo na ang ganitong sitwasyon. Nakaupo sa isang social gathering. Sa ibabaw, nag-uusap ang lahat. Pero sa totoo lang, walang nagpapalitan ng tunay na kaisipan. Kapag may nagsasalita, kunwari nakikinig ang iba. Pero sa isip nila, iniisip na nila ang susunod nilang sasabihin. Nakikita mo ang lahat ng ito, at tumpak mong nararamdaman, ang kawalan at kaplastikan, at ang iyong enerhiya, sa sandaling iyon, ay mabilis na naubos. Hindi ito dahil ikaw ay introvert, kundi dahil ang iyong utak, ay may matinding reaksyon ng pagtanggi, sa kakulangan ng tapat na interaksyon. Ang mga pag-uusap na walang tunay na damdamin, para sa iyo, ay parang junk food na walang sustansya. Kahit gaano karami ang kainin, hindi ka mabubusog. Pero sa bahay, hindi mo kailangang magpangga, hindi mo kailangang piliting ngumiti sa mga biro na hindi nakakatawa. Hindi mo kailangang magkunwari na interesado sa mga kwentong hindi mo gusto. May mga pag-aaral na nagpapatunay dito. Ang mga taong pinahahalagahan ang katapatan at naghahanap ng malalim na koneksyon, mas mataas ang kanilang kasiyahan sa buhay kapag may oras silang mag-isa at magmuni-muni kaysa sa formal na pakikisalamuha. Kaya, kung sa isang pagkakataon, kung gusto mong umalis ng maaga, hindi yan kakulangan sa pakikisalamuha, kundi mas mataas ang iyong pamantayan sa lalim at katapatan. Pangalawa, ang iyong pandama ay lubhang sensitibo. Isang Biyernes ng gabi, ang isang punong-puno na restaurant, para sa karamihan, ay isa lamang masayang tanawin ng weekend. Ngunit para sa iyo, iba ang pakiramdam. Ang tunog ng mga nagbabanggang plato, ang tawanan na pumupuno sa paligid, ang mahinang pagkurap ng floors and lights, ang bulong ng taong tumatawag sa telepono sa kabilang mesa. Lahat ng ito ay sabay-sabay na bumubuhos sa iyo. Parang baha, tinatawag ng mga siyentipiko ang fenomenong ito na cognitive load. Ang dami ng impormasyon na kayang iproseso ng utak, nang sabay-sabay ay may limitasyon, at ang iyong utak ay nakakakolekta ng mas maraming impormasyon kaysa sa iba, kaya mas mabilis kang umabot sa limitasyong iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang espasyo ng bahay ay napakahalaga sa iyo. Sa bahay, hindi ka lang basta humihilata. Inaayos mo ang lahat ng variable ng kapaligiran. Sa pinakaangkop na estado para sa iyong utak, ang liwanag ng ilaw, ang temperatura ng silid, ang uri at lakas ng tunog, hindi ito katamaran, kundi isang taong mayroong napakapinong instrumento. Para lubos na mapakinabangan ang kakayahan ng instrumentong iyon, ay maingat na gumagawa ang pinakamainam na kapaligiran. Ang utak mo ay madaling ma-overload sa labas na puno ng stimuli. Pero sa kapaligirang kontrolado mo, kaya nitong ipakita ang kamanghamanghang focus at pagkamalikhain. Pangatlo, ginagawa mong paggawaan ng iyong bahay mula sa labas. Mukha ka lang isang taong nakahilata sa bahay, nag-cellphone o nakatulala. Pero sa totoo lang, ang nangyayari sa loob, walang nakakaalam. Siguro ay malalim kang nagbabasa ng libro. Siguro ang iyong isip ay unti-unting nagkakaroon ng mga bagong ideya. Siguro ay tahimik kang gumagawa ng kung ano, nagpipinta, nagsusulat, nagko-code, o kahit nag-ayos lang ng isang matagal nang hindi nagagalaw na paborito ko. Tinatawag ng psikolohiya ang kalagayang ito na flow. Sa flow, nawawala ang pakiramdam sa oras. Natutunaw ang kamalayan sa sarili at lubos kang nalulubog sa ginagawa mo. Ngunit para makapasok sa flow, may isang ganap na kondisyon, isang kapaligirang hindi ka maaabala. Kung may kakatok sa pinto mo kada 3 minuto o maingay sa paligid, hindi mo talaga mararanasan ang kalagayang ito. Lahat ng mga taong nakagawa ng pambihirang likha sa kasaysayan, walang pinipili, ay nangailangan ng oras para mag-isa. At ito ang dahilan, ang kakayahan mong mag-focus sa isang bagay sa bahay ng ilang oras ay nangangahulugang ang utak mo ay kusang lumilikha ng mga kondisyon para makapasok sa flow. Hindi ito pag-iisa. Sa halip, ito ay pagbuo ng sarili mong lugar para sa malalim na paglulubog. Pang-apat, alam mong napakahalaga ng kapayapaan ng katahimikan. Gaano ito kahalaga? Sa isang punto, tiyak na naintindihan mo na ang stress na dulot ng komplikadong relasyon sa tao, ang pinakamahal na bayarin sa mundo, ang mga hapunan kung saan pinag-usapan ng iba. Yung mga taong sa bawat pagkikita ay ibinubuhos lahat ng kanilang sama ng loob. Yung mga taong pagkatapos mong makasama, kailangan mong gumugol ng ilang araw para lang makabawi. Kapag naranasan mo ang mga ito, natural lang na makabuo ka ng depensibong estratehiya. Sa psikolohiya, tinatawag itong kakayahang magtakda ng mga hangganan. Ang nakakatuwa ay, ang kakayahang ito, sa mga taong may malusog na pag-iisip, ay karaniwang mas mataas.
ang pagbitaw mo sa mga hindi kinakailangang relasyon, ang pagpili ng tahimik na gabi, ay hindi pag-urong mula sa lipunan, kundi isang desisyon na tanging mga taong marunong magprotekta ng kanilang kapayapaan ang makakagawa. Ang pagsasama sa alaga sa sopa, o ang pagbabasa ng libro, habang nakikinig sa paboritong musika. Ang mga taong patuloy na naghahanap ng kasiyahan sa labas, hindi talaga naiintindihan ang halaga ng panahong ito para sa mga taong balisa ang kalooban. Ang ganitong katahimikan ay mukhang nakakainik, pero para sa iyo, ito ang pinakadalisay na anyo ng kalayaan. Sa katunayan, ang mga pag-aaral tungkol sa cortisol ay paulit-ulit na nagpapatunay na ang ganitong kusang loob na pag-iisa ay nagpapababa ng konsentrasyon ng stress hormone, bumababa ng malaki, at lumalakas ang immune system. Hindi ka umiiwas, nagpapalakas ka. Ikalima, tumpak mong nararamdaman ang bigat ng oras bilang isang yaman. Maaring hindi mo namamalayan, ginagawa mo ang ganitong pagkalkula. 2 oras sa pagpunta at pag-uwi sa meeting place, 3 oras sa pagtitipon. Sa 5 oras na ito, ang tunay na makabuluhang usapan ay 20 minuto lang. Ang natitirang 4 na oras at 40 minuto ay naubos sa pagbiyahe, paghihintay at pakikinig sa mga walang kwentang tsismisan. Kung ang 5 oras na iyon ay ginugol mo sa bahay, maaari kang makatapos ng kalahating libro, maaari mong ituloy ang isang matagal nang nakabinbing plano, o wala kang gawin at magpahinga ng lubusan. Ang automatikong pagkalkulang ito ay nangangahulugang ang iyong utak ay agad na sinusuri ang opportunity cost ng oras. Sa panahong ito ng labis na impormasyon, kung saan ang atensyon ay kinukuha ng husto, ang kakayahang malaman kung ano ang sulit paglaanan ng oras, at kung ano ang hindi, ay isa sa mga pinakamababang pinahahalagahan na kakayahan para mabuhay. Ang 5 puntong nabanggit, may isang pangunahing ideya. Ikaw ay isang tao na, kahit walang panlabas na pagkilala, ay kayang lumikha ng kabusugan sa loob ng sarili. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito kahanga-hanga. Ang evolutionary psychologist na si Satoshi Kanazawa. Satoshi Kanazawa ay nakatuklas ng isang nakakagulat na pattern sa isang malawakang pag-aaral. Para sa karaniwang tao, mas maraming pakikisalamuha, mas mataas ang kaligayahan, mas madalas makipagkita sa mga kaibigan, dumalo sa mga kainan, at makisama sa iba, mas mataas ang kasiyahan sa buhay. Gayunpaman, sa mga taong may mataas na katalinuhan, ganap na nabaligtad ang pormulang ito. Ang mga taong mas matalino, mas madalas makisalamuha, mas mababa naman ang kasiyahan sa buhay. At kapag mayroon silang sapat na oras para mag-isa, sila ang nag-ulat ng pinakamataas na kaligayahan. Bakit ganito ang resulta? Ang paliwanag ng research team ay, ang utak ng mga matatalinong tao ay may matinding tendensyang mag-focus sa pangmatagalang layunin, kaya't ang mga pakikisalamuha na hindi konektado sa layunin ay itinuturing na abala. Sa madaling salita, ang utak mo, ang halaga ng pagbibigay, ng panandaliang saya at ginhawa, ay hindi kasing laki ng halaga ng naiipon sa iyong panloob na mundo. Hindi mo kailangan ng magulong panlabas na stimuli dahil sa loob mo ay sapat na ang yaman. Sa puntong ito, maaring iniisip mo, okay, alam kong ganito ang utak ko. Pero sa totoo lang, hindi naman pwedeng ihiwalay ang sarili sa mundo, kailangan magtrabaho. May mga family gathering, minsan talagang kailangan lumabas. Ano ang gagawin noon? Huwag kang mag-alala, ang kailangan mo ay hindi na ang walang kwentang buksan ang puso mo na payo. Kung gumana yan, matagal mo nang nasolusyonan, pero hindi yan gumagana. May dahilan kung bakit. Ang willpower ay hindi isang walang hanggang kalamnan, kundi isang baterya na may nakapirming kapasidad. Mula sa pagiging fully charged sa umaga, unti-unti itong naubos sa buong araw. Kaya ang paglutas ng problema sa pamamagitan ng pag-aayos ng mindset ay parang pagsasabi sa isang taong 5% na lang ang baterya. Nagamitin pa ng kaunti, walang silbi. Ang kailangan mong baguhin ay hindi ang mindset, kundi ang mekanismo ng pamamahala ng baterya. Narito ang 5 paraan. Tunay na praktikal na paraan. Paraan 1, bago lumabas, magtakda ng budget sa enerhiya. Halimbawa, kung may kainan ngayon, bago ka lumabas, sabihin mo sa sarili mo, ang social energy ko ngayon, 50% lang ang gagamitin ko. Pagkatapos, planuhin ng detalyado. Sa unang 20 minuto, sa observer mode, damhin lang ang kapaligiran. Huwag masyadong makisali. Sa gitna, siguraduhin magkaroon ng oras para sa sarili. Kahit lumabas para magpahangin. O sa banyo, ipikit ang mata ng 1 minuto. Kapag naramdaman mong kalahati na ang ubos ng enerhiya mo, umalis ka agad ng walang pag-alinlangan. Hindi ito pagtakas. Parang professional na marathon runner na kailangang i-budget ang lakas. Ang iyong social energy ay maaari ding i-manage ng ganito. Paraan 2, huwag agad mag-react sa mga tanong na hindi comfortable. Bakit hindi ka na lumalabas? Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa? Kapag narinig mo ang mga ito, ang iyong personalidad ay agad na magre-react. Gusto mong magpaliwanag o maging depensibo? Subukan ng ibang paraan. Huminto ng 3 segundo, tahimik na tingnan ang kausap, bilangin ng 3 sa isip. Sa loob ng 3 segundong ito, ang iyong prefrontal cortex ay hahawak sa alarma na inilabas ng amygdala at gagawa ng mas rasyonal na desisyon. Pagkatapos ng 3 segundo, ang sagot na ibibigay mo ay hindi na isang nagmamadaling paliwanag, kundi isang kalmadong pahayag. Nitong nakaraang araw sa bahay, maraming bagay akong gustong gawin. Ang pagiging kalmado na ito ay magpapabago sa saloobin ng kausap. 3 paraan. Sa labas ng bahay, magtatag din ng isang safe zone. Tulad ng nabanggit kanina, comfortable ka sa bahay dahil kontrolado mo ang kapaligiran. Ang prinsipyong ito
ay ilipat din sa labas. Pumili ng isang coffee shop na madalas mong puntahan. Palaging umupo sa parehong pwesto. Umorder ng parehong inumin. At magsuot ng noise-cancelling headphones. Sa paulit-ulit na paggawa nito, matututunan ng iyong utak na ligtas ang lugar na iyon at hindi na maglalabas ng alarma ang amygdala. Kaya, isang tahanan sa labas ng tahanan ay nabuo kapag mayroon ka ng bese na ito. Ang estado mo ay hindi na magiging hiwalay sa mundo, kundi sa loob ng mundo ay may sarili kang ligtas na sulok. Ika-4 na paraan, pag-uwi. Gawing nakasanayang gawain ang pagpapahinga. Pagkatapos makipagkita sa mga kaibigan, marami ang agad magbubukas ng video o mag-scroll sa social media. Hindi yon pahinga. Iyon ay pagdaragdag ng panibagong impormasyon. Sa pagod na utak, ang tunay na pagpapahinga nagsisimula sa pagliit ng sensory input. Pag-uwi, gawin ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Unang hakbang, hinaan ang ilaw hanggang sa pinakamadilim na kaya. Ang maliwanag na ilaw ay magpapanatili sa utak sa estado ng pagiging gising. Ikalawang hakbang, sa loob ng 5 minuto, huwag makinig sa anuman. Walang musika, walang video, walang anumang tunog, manatili lang ng tahimik. Sa loob ng 5 minutong ito, ang iyong cortisol level ay kapansin-pansing bababa. Ikatlong hakbang, dahan-dahang uminom ng isang basong maligamgam na tubig. Ang bahagyang pagtaas ng temperatura ng katawan ay magsisimula ng parasympathetic nerve. Ang katawan ay magpapadala ng senyales sa utak. Naligtas na ngayon, ulitin ang 3 hakbang na ito. Ang iyong utak ay ituturing ang mismong lungsod bilang senyales ng pagpapahinga. Sa susunod, kapag pinadilim mo ang ilaw, automatikong magre-relax ang iyong katawan. Ika-5 paraan, gawing batayan ang lalim. Ang relasyon, hindi ang dami. Muling ayusin ang iyong social circle. Hindi mo kinamumuhian ang mga tao mismo. Kinamumuhian mo lang ang mababaw na relasyon. Kaya sa halip na bawasan ang bilang ng mga taong nakikita mo, mas mainam na palalimin ang mga relasyong nananatili. Ang pamantayan ay napakasimple. Pagkatapos mong makita ang taong iyon, naubos ba ang iyong enerhiya? O napuno ito? Ang mga taong nagpaparamdam sa iyo, na parang na-charge ka pagkatapos mo silang makita. Sila ang iyong tunay na relasyon. 2 o 3 tao ay sapat na. Sa iba, panatilihin ang tamang distansya. Hindi ito kawalang pakialam, kundi ang pinakamababang kondisyon na kailangan para gumana ng maayos ang iyong utak. Sa huli, nais kong sabihin sa iyo ito. Hindi ka isang taong kailangang itama. Ang iyong utak ay pinoprotektahan ang sarili nitong frequency. Sa gitna ng ingay ng mundo, hindi mo kailangang piliting ayusin ang frequency na iyon. Para lang umayon sa iba, kailangan mo lang magdisenyo. Isang kapaligiran na kaayon ng iyong ritmo. At mga taong kaayon mo, ang kasama mo. Ngayong gabi bago matulog, isang bagay lang ang gawin mo. Patayin ang ilaw, ipikit ang mga mata. Sa loob ng 5 minuto, damhin lang ang iyong paghinga. Walang iniisip. At pagkatapos, sabihin sa sarili sa isip mo, wala akong problema. Ginagawa ko ang sarili kong mundo. Ipinapakita ng pag-aaral sa neuroscience. Kapag paulit-ulit mong ginawa ang ganitong self-affirmation, ang iyong prefrontal cortex ay magsisimulang tanggapin ang pahayag na ito bilang bahagi ng iyong pagkakakilanlan. At tatanggapin ito ay isang maliit na pahayag. Ngunit ito ang magiging unang linya ng kode para muling idisenyo ang iyong utak. Ang oras na ginugugol mo sa bahay ay hindi nasasayang. Ang lalim na hindi kayang dalhin ng mundo, unti-unti mong iniipon sa tahimik na espasyong iyon. Araw-araw, iyan ang iyong paraan. Iyan ang iyong lakas. Kung habang binabasa mo ito, naisip mo, ito ang nararamdaman ko. Malugod kang mag-iwan ng komento sa comment section. Hindi lang pala ako ang ganito.